Part 23, Lara. Nakita natin kung paano naging obsessive si Calix, ang kanyang mga banta at ang kanyang pangarap na gawin siyang rina sa kanyang mansyon. Pero sa likod ng lahat ng karangyaan at kapangyarihang pinapakita niya, may isang malakas na bagyo ang paparating. Ang lalaking akala mo untouchable, ang CEO na hawak lahat ng baraha, ngayon nahaharap sa isang malaking iskandalo na maaaring magpatalsik sa kanya sa trono. Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ang siya ring magiging dahilan ng iyong pagbagsak? At sa gitna ng kaguluhang to, nasa ang ating bida na si Lara? Habang pinipilit niyang takasan ang tingkadikala ng pag-ibig ni Calix, biglang nagbago ang laro. Ang tanong, si Calix bang biktima ng sabuatan o ito ng karmang matagal na nating hinihintay para sa lahat ng kanyang ginawa? Ang trono ay nanginginig at ang lihim handa ng pumutok. Handa na ba kayong masaksihan ang unti-unting pagbagsak ng hari ng Megawide? Tara, sabay-sabay nating tunghayan ang susunod na kabanata. Agad na sumalo si Brianna, nakangiti. Wala, girls talk lang. Tara, umorder na tayo, gutom na ako eh. Anitong tinawag ang waiter. Matapos kumain ng breakfast sa cafe, nagpaalam na si Santiago. May board meeting pa ako sa Tuwazon Group. Mauna na ako. Magaan ang tono pero ramdam ni Lara ang bigat ng titig na iniwan nito sa kanya. Isang paalala na hindi natatapos doon ang plano nila. Naglakad silang tatlo pabalik sa mega wide building. Pagdating nila sa opisina, nagpaalam si Brianna paglabas ng elevator. See you later, Calix. Anitong may matamis ng ngiti. Brianna, tawag nito? Kaswal ang boses pero may halong utos. Mamaya usap tayo tungkol sa project report. I need you. Tumango si Brianna at nagbigay ng mabilis na sulyap kay Lara. Isang tingin na parang sinasabing kaya natin to. Siya naman mabilis na naglakad patungo sa cubicle niya, ngunit bago pa siya makaupo pinigilan siya ng boss. So, aniya, mabagal ang bawat salita. Gusto kong malaman kung bakit nakikipagkita ka kay Tuwazon. Napanunok siya. Pilit pinapakalma ang sarili. Sinabi ba ni Santi sa'yo kanina ang dahilan? Sinong niloloko ninyo? Inuulit ko, ayokong nakikipagkita ka sa kanya o sa kahit na sinong lalaki. You are mine. Anitong mabalasik na ang anyo. Napakapit siya sa gilid ng mesa, pilit pinapakalma ang sariling nanginginig na tuhod. It's nothing, work-related lang talaga. Aniyang napalinga sa paligid dahil kahit abala ang mga kasamahan, alam niyang malakas ang mga radar nito. Work-related? Mahinang tawa ang pinakawala ni Calix, puno ng panunuya. Don't play dumb with me, Lara. Hindi ka makakataka sa akin, tandaan mo yan. Lahat ng nangiiwan sa akin nagdurusa. Nilapit ito ang bibig sa tenga niya. Tinitiyak na siya lamang ang nakakarinig. Nanginig ang dibdib niya, lalo nang magsalita ito. Gusto mo bang malaman kung anong nangyari kay Brianna? Mapait ang ngiti ni Calix, ngunit may ningning ng kasamaan sa mga mata nito. Akala niya kaya niya akong iwan. Kaya ko siyang ipahiya. Pinano kong masira ang karir niya. Ilang tawag lang sa tamang tao. Lara, ilang pirma lang sa papel. Wala na. Wala na siyang mapuntahan kaya siya bumalik sa akin. Also, my father, look at him. Tila namamali mo sa dapat niyang mamanahin. Lahat ng kumakalaban sa akin nagdurusa. Nanlamig ang katawan niya. Natatakot siya para sa sarili pero mas natatakot siya para sa anak. Kaya kung iniisip mong makakalaya ka, nilapit ni Calix ang mukha sa kanya, halos magdikit ang kanilang hininga. Huwag kang magkamali, dahil wala ka ng ibang pupuntahan kundi ako. Para siyang kinuryente ng kaba. Ang dibdib niya mabilis ang tibok. Wala na akong planong mag-resign. Aniyang nanunuyo ang lalamunan. Good girl. Sumunod ka lang sa akin. Magbubuhay rin ka sa piling ko. Huwag mong kakalimutang what Calix wants, Calix gets. Pagkatapos ng nakakapanindig balahibong babala ni Calix, nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga na parang wala lang nangyari. Huwag kang mag-alala. You are safe as long as you will obey me, my queen. Mahigpit ang kapit niya sa mesa dahil baka mabuwal siya. Di pa rin makabawi mula sa bigat ng sinabi nito. Ilang sandali lang dumating ang dalawang staff mula sa kanilang clothing store na may dalang malalaking kahon at isang garment bag. Sir, ito na po ang mga napili ninyo, anang isa sa staff. Tinuro ni Calix ang mesa niya. Ilapag ninyo dyan.
Isa-isang nilabas ng staff ang mga nilalaman. Isang napakagandang designer gown na kulay black, pares ng mamahaling stiletto heels, clutch bag na kumikistap sa ilalim ng ilaw at isang jewelry box na naglalaman ng kumikinang na diamond necklace at earring set. Nanlaki ang mga mata niya. Para saan ang mga yan? Mahina niyang tanong. Halos hindi makapaniwala. Napansin niya ang pag-angat ng ilang kasamahan sa upuan, lalo si Leia na nag-aabang ng scoop. Tumayo si Calix, tumikim at nilapitan siya. Banquet ngayong gabi, ikaw ang magiging kapareha ko. Pero Calix, hindi naman ako. Inawakan ni Calix ang baba niya at marahang iniangat. Hinuhuli ang kanyang mga mata. Walang pero. Dumating na ang mga gamit, wala ka ng dahilan para tumanggi. Kumakabog ang dibdib niya kapag nakatitig sa mga mamahaling gamit na tila ba mga tanikalang pilak. Pagdating ng gabi, kumikinang ang grand ballroom ng hotel kung saan ginaganap ang banquet. Puno ng mga ilaw, chandeliers at mga kilalang negosyante, politiko at socialites. Bumuka sa malalaking double doors at pumasok si Calix. Naka-black tuxedo, habang nakaakbay kay Lara na nakasuot ng classic black gown. Pinigilan ni Lara ang kaba at pinilit ang ngiti, habang hawak ni Calix ang kamay niya na parang ayaw pakawalan. Ladies and gentlemen, pakilala ng host, the CEO of Megawide Corporation, Mr. Calix Toledo, and his lovely partner, Miss Lara. Ngumiti si Calix at marahan siyang hinapit papalapit sa kanya. May Lara, bulong nito kasabay ng paghalik sa kanyang noo. Nagbalakpakan ng mga tao at ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanila. Sa gabing yon, ibang-iba si Calix, napaka-sweet, maingat, at tila ba siya lang ang babae sa mundo. Ito mismo ang nagabot ng champagne glass, ang humilinang upuan para sa kanya. At sa bawat sandali laging may kamay na nakalapat sa kanya, sa bewang, sa kamay o sa balikat. All in the name of Megawide Corporation and his reputation. Niyaya siya nito sa gitna ng bulwagan upang sumayaw na kanyang pinaunlakan. Lara, napakaganda mo talaga. Bulong nito habang sumasayaw sila sa gitna ng dance floor. Magkaharap sila. Nakadikit halos ang kanilang katawan. Walang ibang makakahigit sa'yo. Alam niya wala siyang ibang choice kundi sumabay sa alon ng pagkukunwari. Lalo na't bukas isasagawa na ang plano ni Santiago para sa pagtakas niya. Hindi dapat magkaroon ng hinala si Calix sa plano nila. Ikaw din. Ikaw ang pinakagwapo sa lahat. Ani ang tunay at walang halong pambobola. Napatitig siya dito at nangilid ang luha sa kanyang mata. She wished him happiness. Ngumiti siya kay Calix at sumabay sa indak ng musika. Ito na ang huling gabi. Bukas makakalaya na siya. Matapos ang ilang oras ng kainan, speeches at sayawan, unti-unting humupa ang kasayahan sa banquet. Nakaupo si Lara at Calix. Napaigdad siya nang hawakan ng boss ang kamay niya. Halika! Anitong hinila siya palabas ng ballroom patungo sa mas tahimik na hallway na may malalaking bintana at tanaw ang mga ilaw ng syudad. Tumigil sila at tinarap siya ni Calix. Hawak pa rin ang kamay niya at mataban siyang tinitigan. Lara, bulong nito. Alam ko nahihirapan ka sa akin pero gusto kong malinaw sa'yo. Marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Mahalaga ka sa akin. Kailangan kita sa tabi ko. Hindi agad nakasagot si Lara. Ramdam niyang paninikip ng dibdib lalo na't alam niyang bukas tatakas na siya. Kaya pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig ang labi niya at di niya alam ang sasabihin. Hindi ko kaya kung iiwan mo ko, dugtong ni Calix. Lahat ng dumating at umalis sa buhay ko, pinipilit akong wasakin hanggang sa pagsisiya nilang ginawa sa akin pero ikaw ang hindi ko kayang pakawalan. Ayokong humantong tayo sa hiwalayan. Naparunok siya at itinago ang damdamin. Nandito lang ako, hindi ako aalis. Ngumiti si Calix, halatang nakahinga ng maluwag. Hinila siya papalapit at marahang hinalikan sa noo. Salamat. Huwag mo akong iiwan, Lara. Promise me. At kahit alam niyang kasinungalingan, marahan siyang tumango. I promise. Paglabas niya sa terrace ng banquet hall, malamig ang simoy ng hangin. Kumikinang ang mga ilaw ng syudad sa malayo. At ang buwan ay bilog na bilog, nakamasid mula sa kalangitan. Saglit na natigilan siya nang maramdaman ang mainit na palad ni Calix na humaling humawak sa kanya. Lara, anito? May lambing na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan siyang hinapit papalapit.
Bago siya makatanggi, marahang inilapit ni Calix ang labi nito sa labi niya. Isang halik na sa simula ay banayad, ngunit nang lumaon naging mariin at matamis, puno ng pagsusumamo at pangungulila. Para bang nais itong iparating na ayaw na talaga siyang pakawalan. Sandali siyang napakapit at napatigil, kinakalaban ng sariling puso. Ito ang huling gabi, bulong niya sa sarili. Bukas, aalis na siya. Kaya hindi niya napigilan ng sarili, gumanti siya ng halik. Isang alaala bago sila tuluyang maghiwalay. Pag-uwi nila sa mansyon, pagkababa nila ng kotse, inakbayan siya ni Calix at dinala sa loob. Pagdating sa hallway ng kwarto niya, huminto si Calix at hinarap siya. Lara, ayokong natutulog ka pa sa guest room. Marahan, ngunit mariin ang tinig nito. Simula ngayong gabi, dito ka na sa kwarto ko matutulog. Nabigla siya. Halos hindi na siya makagalaw. Ramdam niya ang panginginig ng kamay niya habang hawak pa rin siya ni Calix. Hindi niya alam kung dapat pa ba na tumanggi siya o hayaan na lamang dahil bukas iiwan din naman niya ang lahat. Mag-share na tayo ng bedroom? Tanong niya, pilit pinapakalma ang tinig. Tumango si Calix at sa pagkakataong iyon ay may ngiti na sa labi nito. Oo, hindi ba't gano'n naman talaga ang mag-asawa? Hindi na nakapagsalita pa si Lara. Sa halip, hinila siya ni Calix papasok sa kanyang silid at paglapat ng pinto ay muli siyang siniil ng halik. Sa katahimikan ng gabi, nakahiga sila sa maluwang nitong kama. Ramdam pa rin ni Lara ang init ng halik na pinagsaluhan nila. Isang halik na puno ng lambing at pag-aangkin. Ngayon, habang himbing na natutulog si Calix sa tabi niya, tila hindi pa rin mapakali ang puso niya. Tatalikod sana siya ngunit di niya mapigilang mapalingon at tumitig sa maamong mukha ng lalaking pinakamamahal. Sa ilalim ng liwanag mula sa lampshade, malinaw ng nasilayan ang mahahabang pedikmata nito, ang matangos na ilong at ang bahagyang ngitis mula sa kisabol nitong labi. Para tong batang natutulog, payapa, walang bakas ng galit o kontrol na nakikita niya araw-araw. Sa mga oras na yon, nakaramdam siya ng kakaibang kirot sa dibdib. Magkahalong awa, pagkalito at pagmamahal na pilit niyang nilalabanan. Paano kung di na lang niya to iwan? Paano kung manatili siya at patuloy itong mahalin sa kabila ng lahat? Ngunit kasabay ng tanong na iyon, bumalik sa alaala niya ang mga salitang binitiwan ni Calix kanina, ang pagbabanta, ang pag-amin na sinira nito ang karir ni Brianna para lamang bumalik sa kanya at maging ang ama nito. Kasabay ng mga alaala ng kanyang plano ni Santiago at ng kagustuhan niyang makalaya para sa anak, mahigpit niyang pinikit ang mga mata. Pilit pinapakalma ang sarili. Hinaplos ni Calix ang kanyang kamay kahit tulog, parang kusang hinahanap siya. Napakagat-tabi siya, halos maluha. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pilit niya tong kinuha sa loob ng bag habang nakahiga pa rin siya sa tabi ni Calix. Nadinig niya ang sunod-sunod na ping ng notification, ngunit hindi niya magawang silipin dahil bagyang gumagalaw si Calix. Pinakiramdaman niya ito, umaasang tuloy-tuloy na muling makakatulog. Ngunit bago pa niya magawang i-unlock ang screen, biglang tumunog ang ringtone. Tumatawag na si Santiago. Nanlaki ang mga mata niya. Halos mahulog ang puso niya sa kaba. Napatitig siya sa cellphone, ngunit nagising si Calix. Dinampot ang cellphone mula sa kamay niya. Tiningnan ang pangalan sa screen at nannilisik ang mga mata na makita kung sinong tumatawag. Santiago Tuazon. Malamig nitong bulong. Bago pa man siya makapagsalita, sinagot na ni Calix ang tawag at ini-loudspeaker. Anong kailangan mo sa asawa ko, ha? Madiin itong tanong, puno ng galit ang boses. Narinig niya ang kabilang linya, ang mahinahong tinig ni Santiago. Calix, calm down. Wala akong masamang intensyon sa pagtawag, may itatanong lang ako. Bullshit! Singhal ni Calix, halos mabasag ang boses sa galit. Huwag kang nagmamalinis. Kung akala mo hindi ko alam ang galawan mo, nagkakamali ka at binabalaan kita. Hayaan mo siya. Layuan mo siya dahil kung hindi sisiguraduhin ko, magsisisi ka. Pinutol ni Calix ang tawag. Tinapon ang cellphone sa gilid ng kama at hinarap siya. Simula ngayon, mariing sabi ni Calix, ayokong makakita ng kahit anong komunikasyon mo kay Santiago. Susundin mo ko kung ayaw mong masaktan, maliwanag ba? Nangingilid ang luha, marahan siyang tumango.
Maaga pa lamang nasa conference room na si Calix. Hindi niya na ginising si Lara na makitang mahimbing itong natutulog sa tabi. Napangiti siya na maalalang assistant. Parang may kakaibang kislap na hindi maipaliwanag sa mga mata niya. She gave him peace in this crazy world. Pumasok si Luther, dala-dala ang mga folder ng plano para sa site visit ng itatayong bagong mall kapartner ng kumpanya nito. Bro, ready na ang team. Anytime pwede na tayong umalis. Sabi nito. Napansin agad ng kaibigan ang ngiti niya habang nakaupo sa swivel chair. Nakasandal pa at tila may iniisip na nakakapagbigay ng kasiyahan. Di napigilan ni Luther magbiro. Grabe. Ngayon lang yata kita nakitang ganyan kasaya. Ano to? Nagkabalikan na ba kay ni Brianna? Road to forever na ba? Umangat ang kilay niya at saka marahang umiling habang nakangisi. Hindi si Brianna. Tumigil siya sandali at muling napangiti bago magsalita. May iba na akong gusto. Nanlaki ang mata ni Luther at napahalakak. Talaga? Sino namang nakakuha ng atensyon isang Calix Toledo? Modelo din ba o artista? Kilala ko ang mga tipo mo. Grabe, ang taas ng standards mo sa babae. Hindi mabura ang ngiti niya sa labi na para bang teenager na kinikilig habang umiinom ng kape. Si Lara, halos mahulog si Luther sa kinaupuan. What? Si Lara? As in? Lara na assistant mo? Tumango siya, may kislap sa mga mata. Hindi ko alam kung paano nangyari pero iba siya sa mga babaeng nakilala ko. She is pure, sincere, at hindi ko namamalayan unti-unti na pala na nahuhulog ang loob ko sa kanya. I totally can't imagine my life without her. Napangisi si Luther pero halatang nagulat pa rin. Akala ko si Brianna lang talaga ang babae sa mundo mo. Ngayon lang kita nakita na ganito kasaya. Parang first love ah. Umiling siya pero hindi maitago ang ngiti. Hindi ko rin kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko basta isa lang sigurado ko, hindi ako papayag na mawala si Lara. Teka bro, kinakabahan ako ha. Kilala kita kapag na-obsess ka sa isang tao o bagay hindi mo tinitigilan. Paano si Brianna? Nasira ng karir ng tao dahil sa kagustuhan mo na pabalikin siya. I will compensate her. Ibabalik ko ng triple ang mga projects na kinuha ko mula sa kanya. Bro, paalala lang. We cannot force people to stay kapag ayaw nila at isa pa, taking revenge won't make you happy. I'm not forcing anyone. Lara loves me so much. She dedicated her life para pagsilbihan ako bilang boss at kaya din niyang ituloy yon hanggang sa pagiging may bahay at ina ng mga anak ko. I will take good care of her. Susuklian ko ang kabutihan niya sa akin. Gagawin ko siyang reyna. Napatingin si Luther sa kanya, saglit na natahimik. Basta bro, natatakot ako sa'yo. Siraulo ka kapag may nagustuhan tapos hindi mo makuha. People change, bro. Naniniwala naman ako dyan but not overnight. Natatawang sabi ng kaibigan. Di naman biglaan ang pagbabago ng pananaw ko. Matagal bago ko na-realize na sila ang kailangan ko sa aking tabi. Bro, magkaiba ang need sa love. Baka nalilito ka. Mas mainam na siguraduhin mo muna bago mo paasahin ang assistant mo. Kilala mo ko, I don't fall in love. Kapag gusto kita, gusto kita. I will propose to Lara again, this time. Hindi na siya substitute bride. I will offer her a new contract. I will rip up the old one. This one's for forever. Hapon na nang dumating si Lara sa Mega Wide. Na-late siya ng bangon. Masama ang pakiramdam niya. Medyo hirap sa paglilihi. Pagising niya, wala na si Calix sa tabi niya. Hindi rin siya halos nakatulog sa matinding pag-iisip. Ngunit pagkarating pa lang niya sa opisina, sinalubong siya ng tensyon at bulungan mula sa mga empleyado. May emergency board meeting. Grabe si Sir Calix mismong nakasalang. Paano nangyari yun? Totoo kayang may ninako siyang malaking halaga? Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan ng ganitong eksena. Agad siyang nagtungo sa conference hall at doon niya nakita mga board members nakapalibot sa mahabang mesa. Lahat seryosong nakatingin kay Calix na nasa gitna ng silid. Mr. Calix Toledo, malamig na simula ng chairman ng board. Lahat kami rito nagkakaisa. Hindi namin kayang ipikit ang mga mata sa ebidensya. Ebidensya? Mapait ang ngiti ni Calix. Pilit pinapakalma ang sarili. Mga gawa-gawang dokumento lang yan ng mga naiinggit sa posisyon ko. Wala akong ninanakaw kahit isang kusing sa kumpanya at kaya kong patunayan yan. Mabilis sumabat na isa pang director.
Huwag mo kaming gawing mangmang, Calix. May pinirmahan kang kontrata ng triple ang double sa tunay na presyo at bilyon ang pinag-uusapan dito? Ani Mr. Domingo na inabot ang kopya ng kontrata. Nagkatinginan ng lahat at sunod-sunod ang pagsang-ayon. Hindi na namin to mapapalagpas dahil mukhang nagsisimula ka ng maging ganid. Hindi ka namin pagtatakpan kay Don Ricardo at Lolo. Sobrang ginawa mong to. Wala ka ng karapatang manatili bilang CEO. Nanginginig ang panga ni Calix at halos mapabagsak ang kamao sa mesa. Wala akong pinipirmahang ganyan. At sinong pipirma niyan? Wala kayong karapatan. Ako ang nag-angat sa kumpanyang ito. Kung wala ako matagal ng lugmok ang Megawide. Hindi na mahalaga pa yon. Mariing sagot ng chairman. Effective immediately, tinatanggal ka namin sa posisyon bilang CEO ng Megawide. Ang lahat ng access mo babawiin habang may investigasyon na makasampa laban sa'yo. Parang sumabog ang dibdib niya sa narinig. Napatitig siya kay Calix. Kitang-kita niya ang pagdilim ng mukha nito at ang malamig na titig na parang umihiwa sa kanya. Alam niya kung gaano kamahal ni Calix ang Megawide. This is his pride and glory. Isa lang ibig sabihin nito. Mariing bulong ni Calix habang nakatitig sa kanya. May nagtaksil sa akin at aalamin ko kung sino. Bigyan ninyo ko na 1 linggo para patunayan na inosente ako at kung sino mo may kagagawa nito magbabayad ng malaki. Mga kasummer, grabe ang plot twist. Sinong mag-aakala na sa isang iglap, ang makapangyarihang si Calix Toledo ay matatanggal sa kanyang trono? Sa gitna ng kaguluhang ito, isa lang ang malinaw, ang kapangyarihan ay pansamantala, pero ang mga sugat na iniwan ng maling desisyon madalas ay habang buhay. Nakita natin kung paanong ang pag-ibig ni Calix ay binalot ng kontrol at takot. At ngayon, bumalik to sa kanya bilang isang sumpa sa kanyang career. Pero ang tanong, si Lara ba ang tunay na nagwagi? O baka naman mas lalo lang siyang nalagay sa panganib dahil sa galit na isang lalaking wala nang mawawala pa? Ang aral ngayong araw, huwag mong aabusuhin ang iyong posisyon dahil ang taas ng iyong lipad siyang tindi ng iyong pagbagsak. Kayo mga kasummer, sa tingin niyo ba si Larang nasa likod ng pagbagsak ni Calix? O baka naman si Santiago ang gumagalaw sa dilim? At ngayong down na si Calix, sa tingin niyo ba gagamitin niya ang lahat ng natitira niyang koneksyon para gumante? I-comment niyo ang inyong matinding predictions. Muli, ako si Miss Sandra, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong puno ng aral at tensyon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell dahil sa susunod na episode malalaman natin kung sinong tunay na nagtaksil. Ingat po kayong lahat at hanggang sa muli nating pagkikita.